Mga kadribol, grabe, kung akala natin tahimik lang ang Lakers ngayon, nagkakamali tayo. Dahil sa likod ng spotlight, may isang masakit na katotohanan na unti-unti nang lumalabas. Eto na nga, pag-usapan natin ang balitang yayanig sa buong Lakers Nation, ang posibleng pagwawakas ng era ni LeBron James at ng Los Angeles Lakers. Ayon sa NBA insider na si Jake Fisher, malinaw na ang nararamdaman ng magkabilang panig. Handa nang mag-move on ang Lakers kay LeBron at handa na ring mag-move on si LeBron sa Lakers. Isang relasyon na minsang puno ng pangako, ngayon ay papalapit na sa dulo. Mga kadribol, balik tayo sandali. Nang makuha ng Lakers si Luka Doncic 1 taon na ang nakalipas, alam agad ng fans na nakuha na nila ang susunod na mukha ng franchise. Bata, superstar level at pangmatagalang pundasyon. Pero kasabay nito, nandyan pa rin si LeBron James, ang alamat, ang leader, ang mukha ng kasalukuyan. At dito nagsimula ang problema, dalawang timeline, present kontra future. Habang papalapit ang trade deadline, maraming fans ang umaasang kikilos ang Lakers. May mahigit $40 million na expiring contracts. May pagkakataong ayusin ang depensa, palakasin ang bench scoring. Pero ano ang nangyari? Halos wala. Tahimik ang front office. At para sa isang team na hirap sa depensa at kulang sa scoring of the bench, ramdam na ramdam ang kawalan ng aksyon. Dahil sa katahimikang yan, lalong uminit ang galit ng fans sa front office ng Lakers. Hindi lang init ng panahon sa LA ang sumasabog, pati sentimiento ng Lakers Nation. Para sa marami, malinaw na simbolo ito ng maling direksyon sa LeBron era. Samantala, si LeBron ay nasa ika-8 season na niya sa Lakers, ang pinakamatagal niyang stint sa isang franchise. May championship, may iconic moments, may kasaysayan. Pero kahit gaano pa kadakila ang nagawa, minsan dumarating talaga ang puntong tapos na ang kwento. Kung tutuusin mga kadribol, malinaw ang sinasabi ng galaw ng Lakers. Mas nakapokus na sila sa hinaharap kaysa sa kasalukuyan. Target nilang i-retain si Austin Reeves at planong palibutan si Luka Doncic na mga batang players na may upside. Hindi na priority ang all-in para kay LeBron at yan ang pinakamalinaw na senyales na papalapit na ang hiwalayan. Binanggit din ni Fisher ang mga posibleng wing targets sa restricted free agency gaya ni na Peyton Watson, Tari Eason at Benedict Mathurin, mga batang pyesa, 3&D type, sakto sa long-term vision ng Lakers. Ibig sabihin, hindi na ito team na binubuo para sa huling title run ni LeBron, kundi para sa susunod na dekada. Ngayon mga kadribol, kayo na ang tanungin ko. Sa tingin nyo, tama ba ang ginagawa ng Lakers na unahin ang future kahit kapalit nito ang pagtatapos ng LeBron era? O mas dapat ba nilang sinagad ang natitirang panahon kasama ang isang alamat? Yun muna mga kadribol ang kwento natin ngayon. At para sa mas marami pang balitang Los Angeles Lakers, tumutok lang dito sa Kadribol. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. Dribble pa more!